Magandang araw. Ang paksang ating tatalakayin ngayon ay ang tungkol sa wikang pambansa sa batas at pamahalaan. Ang wikang pambansa ay hindi lamang kasangkapan sa araw-araw na komunikasyon, kundi isang mahalagang instrumento sa pagpapatupad ng batas at pamamahala ng Estado. Sa konteksto ng Pilipinas, ang paggamit ng Filipino sa larangan ng batas at pamahalaan ay nakaugat sa layuning gawing mas inklusibo, malinaw at naaabot ng mamamayan ang mga proseso at dokumentong legal. Dahil dito, ang pag-unawa sa aplikasyon ng wikang pambansa sa mga legal at pampamalahaang dokumento ay mahalaga upang makita kung paano nagiging tulay ang wika sa pagitan ng pamahalaan at ng publiko. May mga batayang legal sa paggamit ng wikang pambansa. Una, ito ay itinatadhana ng saligang batas na ang Filipino ang wikang pambansa at dapat gamitin bilang medium ng opisyal na komunikasyon at pagtuturo. Bagamat kinikilala ang Ingles bilang katuwang na opisyal na wika, binibigyang diin ang patakarang pangwika sa pagpapalaganap ng Filipino sa mga opisyal na dokumento, kautusan at komunikasyon ng pamahalaan. Layunin nitong gawing mas demokratiko ang akses sa impormasyon at serbisyong pampubliko. Makikita ang paggamit ng Filipino sa iba't ibang anyo ng dokumentong legal. Una, mga batas at regulasyon. May mga bersyon o paliwanag sa Filipino upang maunawaan ang nilalaman ng mga patakaran. Una, nakakatulong din ito upang maiwasan ang maling interpretasyon at mapalawak ang kaalaman sa karapatan at tungkulin. Pangalawa, mga pampublikong paunawa at proseso. Halimbawa, yung mga form, anunsyo at o kaya ay patnubay sa mga ehensya ng pamahalaan. Ang paggamit ng Filipino ay nagpapadali sa pakikipag-ugnayan ng mamamayan sa institusyon. At panghuli, pagpapaliwanag ng konseptong legal. Sa pagtuturo, mga seminar o impormasyon sa media, ginagamit ang Filipino upang isalin o ipaliwanag ang teknikal na terminolohiya. Kapag nauunawaan ng mamamayan ang dokumento, mas nagiging epektibo din ang pagpapatupad ng batas. Sa praktikal na pamamahala, ginagamit ang wikang pambansa sa una, opisyal na talumpati at komunikasyon. Nandiyan din ang paggamit nito sa konsultasyon at pagpupulong sa komunidad. Pangatlo, kampanyang pang-impormasyon. At pang-apat, transaksyon sa lokal na pamahalaan. Ang paggamit nito ay nagpapalakas ng partisipasyon ng publiko at nagpapababa ng distansya sa pagitan ng pinamumunuan at ng namumuno. Katulad din ng mga iba't ibang palisiya, hindi ganap o perpekto ang implementasyon nito. Kaya narito ang ilan sa mga hamon na kinakaharap. Una, nangingibabaw pa rin ang Ingles sa teknikal na diskursong legal. Pangalawa, may kakulangan sa katumbas na termino sa Filipino. At pangatlo, kailangan ng patuloy na intelektualisasyon ng wika. Ito ay nagbibigay daan sa kritikal na pag-unawa na ang wikang pambansa ay patuloy na umuunlad. Sa huli, ang wikang pambansa sa batas at pamahalaan ay hindi lamang simbolo ng identidad, kundi isang praktikal na mekanismo upang matiyak na ang kaalaman sa batas at proseso ng pamamahala ay nauunawaan ng lahat. Kapag ang wika ng pamahalaan ay wika rin ng mamamayan, nagiging mas makabuluhan ang pakikilahok sa lipunan at mas nagiging buhay ang diwa ng demokrasya. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang wikang pambansa sa media at komunikasyon. Sa makabagong lipunan, ang wika ang isa sa pinakamakapangyarihang daluyan ng komunikasyon na humuhubog sa kamalayan, pananaw at paggamit ng wika ng mamamayan. Sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, pahayagan at digital na plataporma na ipapakalat ang wikang pambansa sa malawak na saklaw ng populasyon. Dahil dito, mahalagang suriin kung paano nagiging instrumento ang media sa pagpapalaganap ng Filipino at kung paano rin ito naaapektuhan ang pagbabago at pag-unlad ng wika.
Ngayon ay tingnan naman natin ang media bilang tagapagpalaganap ng wikang pambansa. Una, sa pagpapalawak ng saklaw ng wika. Sa mga balita, nagiging daluyan ang Filipino upang maipaabot ang pambansang usapin. Sa programang edukasyon naman, nagagamit ito bilang medium ng kaalaman. At sa libangan, nagiging bahagi ito ng araw-araw na diskurso ng publiko. Dahil dito, ang media ay nagiging mekanismo ng standardisasyon at pinapalaganap nito ang mga wikang tinatanggap bilang wastong gamit ng wika. Kasunod ay ang pagbuo ng komunidad ng tagapagsalita. Sa pamamagitan ng sabayang panonood, pakikinig o pakikipag-ugnayan online, nabubuo ang kolektibong karanasan sa paggamit ng wika. Una, nagkakaroon ng magkakatulad na termino. Pangalawa, nagiging pamilyar ang pambansang diskurso. At panghuli, napapalakas ang identidad pangwika. Naipapakita nito na ang media ay hindi lamang naglilipat ng impormasyon, kundi nagbubuo rin ng komunidad na gumagamit ng wikang pambansa. Dadako naman tayo sa paggamit ng media bilang ahente ng pagbabago ng wika. Una ay inobasyon sa bokabularyo. Sa media, lumilitaw yung mga bagong salita at ekspresyon. Ito ay bunga ng teknolohiya, impluwensya ng global na kultura, at malikhaing paggamit sa popular na kultura. Ang mga ito ay maaaring tanggapin, baguhin, o tuluyang maging bahagi ng leksikon ng wika. Pangalawa, pagbabago sa rehistro at estilo. Ang wikang ginagamit sa media ay kadalasang mas mabilis, mas informal, at mas interaktibo kumpara sa tradisyonal na anyo. Ito yung mga pinaikling pahayag, malikhaing konstruksyon, at paggamit ng halo-halong wika. Ito ay patunay na ang wika ay umaangkop sa pangangailangan ng komunikasyon. Pangatlo, ang sosyo-linguistikong perspektiba. Sa pananaw ng sosyo-linguistiko, ang pagbabago ng wika sa media ay refleksyon din ng kapangyarihang panlipunan at identidad ng grupo at kontekstong kultural. Sa madaling sabi, ang media ay salamin ng lipunan at ang wika sa media ay salamin ng pagbabagong panlipunan. May responsibilidad ang media sa kamalayang pangwika. Una ay pagmomodelo ng wastong gamit. Ang media ay may impluwensya sa paghubog ng pamantayan sa pagbigkas, gramatika at bokabularyo. Kaya may pananagutan nitong magpakita ng responsable at etikal na paggamit ng wika. At pangalawa, kritikal na konsumo ng wika. Hindi lahat ng uso o popular na gamit ay dapat tanggapin ng walang pagsusuri. Mahalagang matutunan ng mga mag-aaral na suriin ang konteksto, kilalanin ang layunin ng komunikasyon, at tukuyin ang epekto sa wika. Ito kasi yung pundasyon ng pagiging mapanuring tagagamit ng media. Ngayon, ano naman ang papel ng media sa pagbuo ng kamalayang pangwika? Ang media ay may responsibilidad hindi lamang sa pagpapalaganap kundi sa pagtataguyod ng wastong paggamit ng wika. Una, nagiging modelo ito ng pagbigkas, bokabularyo at estruktura. Pangalawa, nakakaapekto ito sa pananaw ng publiko tungkol sa prestiheyo at identidad ng wika. Pangatlo, maaaring magsulong ng pagpapahalaga o magdulot ng paglihis sa pamantayan. Ito ang nagbibigay diin sa kritikal na pagsusuri ng media bilang institusyong may impluwensya sa direksyon ng pag-unlad ng wikang pambansa. Sa kabuuan, ang media at komunikasyon ay hindi lamang espasyong pinagdadaluyan ng wikang pambansa, kundi larangang patuloy na humuhubog dito. Sa proseso ng pagpapalaganap at pagbabago, ipinapakita ng media na ang wika ay buhay, umaangkop at sumasalamin sa dinamika ng lipunan. Ang pag-unawa sa tungkuling ito ng media ay mahalaga upang maging mulat, kritikal at responsable ang paggamit ng wika sa mahabang panahon. Yun lang, maraming salamat, paalam.